Kamusta mga ka-daily? Naisip mo ba kung bakit kahit anong kayod natin, tila mailap pa rin ang hinahangad nating pag-asenso? Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 makapangyarihang aral mula sa Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harv Eker na babago sa takbo ng iyong buhay pinansyal. Hindi lang ito basta tips, kundi isang blueprint para sa mga Pilipinong sawas na sa pagiging saktuhan lang. Kaya siguraduhin na panoorin mo ang video na ito hanggang huli. Dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi para tuluyan mong mabuksan ang pinto ng iyong kayamanan. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1, ang iyong financial blueprint at ang pagbabago ng mindset. Alam niyo ba na bawat isa sa atin ay may tinatawag na financial blueprint sa loob ng ating utak? Isipin mo na lang na para itong isang thermostat sa loob ng isang kwarto na nakaset sa 25 degrees. Kahit gaano pa kainit sa labas o kahit magkaroon pa ng heat wave, gagawa at gagawa ng paraan ang aircon system para ibalik ang temperatura sa 25 degrees dahil doon ito nakaprogram. Ganito rin ang nangyayari sa ating mga Pilipino pagdating sa pera. Marami sa atin ang kahit anong sipag sa trabaho, kahit mag-overtime pa o kumuha ng second job, sa huli ay nagtataka tayo kung bakit laging simot ang pitaka bago pa dumating ang susunod na sahod. Ito ay dahil ang iyong internal financial blueprint ay nakaset lamang sa survival mode o sapat lang para makaraos sa araw-araw na gastos. Kung ang mindset mo ay nakaprogram sa hirap, kahit bigyan ka pa ng 1 million pesos ngayon, malaki ang chance na mawawala rin iyan sa loob ng maikling panahon dahil hindi pa handa ang iyong blueprint na humawak ng malaking halaga. Napapansin niyo ba ang mga nananalo sa loto o yung mga nakakakuha ng malaking separation pay pero pagkalipas ng ilang taon ay mas mahirap pa sila kaysa noong wala silang pera? Iyan ang tinatawag ni T. Harv Eker na result of an unchanged financial blueprint. Bilang mga Pilipino, madalas nating marinig sa ating mga magulang o nakatatanda ang mga kataga na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan o kaya naman ay hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya tanggapin na lang natin ang ating tadhana. Ang mga salitang ito ay tumatatak sa ating subconscious mind simula bata pa tayo at nagiging automatic setting natin pagtanda. Ang totoo, hindi ang kakulangan ng diskarte ang problema, kundi ang mga maling paniniwala na bitbit natin tungkol sa kayamanan. Kung gusto nating mabago ang laman ng ating bank account, kailangan muna nating i-reprogram ang ating isipan at burahin ang mga lumang files na nagdidikta sa atin na maging mahirap o laging kapos. Para masimulan ang pagbabago, kailangan mong gumawa ng specific at actionable steps sa iyong buhay ngayon mismo. Ang unang practical na paraan ay ang pag-audit sa iyong mga money beliefs. Kumuha ka ng papel at ballpen. Pagkatapos ay isulat mo ang lahat ng negatibong naririnig mo tungkol sa pera noong bata ka pa. Pagkatapos mong maisulat ang lahat, tignan mo ang mga ito ng maigi at sabihin sa sarili mo na ang mga ito ay opinyon lamang ng ibang tao at hindi ito ang iyong katotohanan. Gumawa ka ng bagong deklarasyon tulad ng ang pera ay tool para makatulong sa pamilya ko o ang pagyaman ay isang choice na ginagawa ko araw-araw. Ang pag-reprogram ay hindi nangyayari sa isang gabi lang. Kaya kailangan mong ulit-ulitin ang mga bagong paniniwalang ito hanggang sa maniwala ang iyong sistema na posible kang maging milyonaryo. Kapag nabago mo ang iyong panloob na setting, mapapansin mo na pati ang mga panlabas na oportunidad ay magsisimulang magpakita dahil handa na ang iyong isipan na tanggapin ang mga ito. Isang napakagandang practical na guide para sa mga ka-daily natin ay ang pag-track ng iyong expenses sa loob ng 90 days para makita ang pattern ng iyong blueprint. Madalas nating sabihin na wala tayong pera pero kung titignan natin ang ating mga
online shopping apps, o yung mga biglaang yaya ng barkada na hindi naman kailangan, doon natin makikita kung saan talaga napupunta ang ating kinikita. Ang pag-track ng bawat piso ay hindi pagiging kuripot, kundi ito ay paraan para magkaroon ka ng control sa iyong financial destiny. Kung nakikita mo na lagi kang zero balance kahit tumaas na ang iyong sweldo, patunay iyon na ang blueprint mo ay pilit kang ibinabalik sa level ng pagiging kapos. Sa pamamagitan ng paglista ng bawat gastos, binibigyan mo ng command ang iyong utak na maging aware at i-override ang lumang programming na gastos agad kapag may pera. Ito ang simula ng pagiging master ng iyong sariling pananalapi at hindi pagiging alipin ng iyong mga lumang gawi. Bilang huling punto sa aral na ito, tandaan natin na ang tagumpay ay nagsisimula sa desisyon na baguhin ang iyong identity pagdating sa pera. Hindi sapat na gusto mo lang yumaman. Kailangan mong maging tao na handang yumaman. Ang modern approach dito ay ang pagtanggap na ikaw ang architect ng iyong sariling buhay. Huwag nating hayaan na ang mga limitasyon ng ating nakaraan o ang sitwasyon ng ating pamilya ang mag-set ng ceiling ng ating kikitain. Sa bawat gabi bago ka matulog, ipaalala mo sa iyong sarili na meron kang millionaire mind at ang bawat desisyon mo sa pera ay dapat papunta sa growth at hindi sa stagnation. Kapag ang iyong financial blueprint ay nakaset na sa abundance, kahit anong hamon o krisis ang dumating sa ating bansa, makakahanap ka ng paraan para lumago dahil ang pundasyon mo ay matibay. Kaya mga ka-daily, simulan na nating baguhin ang ating internal setting at iset ito sa tagumpay dahil deserve nating lahat ang guminhawa at maging financially free. Aral number 2, hawak mo ang manibela ng iyong buhay. Sa ikalawang aral na ito mula sa Secrets of the Millionaire Mind, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang pagkakaiba ng mindset ng mayaman sa mahirap. Ang mga taong may millionaire mind ay naniniwala na sila ang lumilikha ng kanilang sariling buhay, habang ang mga taong hirap sa pera ay naniniwala na ang buhay ay nangyayari lang sa kanila. Isipin mo na ang buhay mo ay isang jeepney. Sino ang nasa driver's seat? Ikaw ba ang humahawak ng manibela at nagdedesisyon kung saan lilingon? O nakaupo ka lang sa likod bilang pasahero at naghihintay kung saan ka ititigil ng tadhana? Maraming Pilipino ang nasanay sa kaisipan na ang swerte o malas ang nagdidikta ng kanilang kinabukasan. Pero ang totoo, ang bawat desisyon mo, maliit man o malaki, ang nagdadala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Kung gusto mong magbago ang takbo ng iyong financial life, kailangan mong aminin sa sarili mo na ikaw ang may control at hindi ang swerte, hindi ang gobyerno, at hindi ang iyong boss. Ang isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-unlad nating mga Pilipino ay ang tinatawag na victim mode. Paano mo malalaman kung nasa victim mode ka? Ito ay kapag mahilig kang manisi, mag-justify, o magreklamo. Kapag kinulang ang budget, sinisisi ang mataas na presyo ng bilihin. Kapag hindi na-promote, sinisisi ang paboritismo sa opisina. At kapag walang ipon, sinasabing dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Ang problema sa paninisi ay ibinibigay mo ang power mo sa ibang tao o sa sitwasyon. Imbes na humanap ng paraan para dagdagan ang kita, nauubos ang energy mo sa paghahanap ng dahilan kung bakit ka bigo. Ang mga mayayaman ay hindi nagsasayang ng oras sa pagrereklamo dahil alam nila na ang bawat reklamo ay parang magnet na humihila ng mas marami pang negatibong bagay sa kanilang buhay. Kung gusto mong maging financially free, kailangan mong itigil ang pagiging biktima at magsimulang maging creator ng iyong kapalaran. Para sa ating specific actionable guide, simulan natin sa pagbabago ng ating pananalita at internal dialogue. Sa susunod na 7 araw, hamunin mo ang iyong sarili. Bawal magreklamo, bawal manisi, at bawal mag-justify ng kahit ano. Kapag nakaramdam ka ng urge na sabihing wala kasi akong choice, huminto ka sandali at itanong sa sarili mo, ano ang pwede kong gawin ngayon para mabago ang sitwasyon na ito?
Ang simpleng paglipat ng focus mula sa problema patungo sa solusyon ay isang powerful move para mabawi mo ang control sa manibela ng iyong buhay. Sa halip na maging passive observer, maging active participant ka sa iyong career at finances. Ang pag-ako ng full responsibility sa iyong financial status ay nakakatakot sa simula, pero ito rin ang magbibigay sa iyo ng kalayaan dahil kung ikaw ang gumawa ng problema, ikaw din ang may kakayahang gumawa ng solusyon. Sa practical na paraan, kailangan nating i-apply ito sa ating daily routine bilang mga ka-daily. Mag-set ka ng income goal para sa susunod na 6 months o 1 year. Huwag mong iisipin na sana bigyan ako ng raise o sana tumaas ang sales. Ang mindset dapat ay, ano ang gagawin ko para makuha ang amount na ito? Halimbawa, kung gusto mong kumita ng extra 10,000 pesos bawat buwan, huwag kang maghintay ng overtime pay. Humanap ka ng side hustle, mag-aral ng bagong skill na pwedeng i-monetize o magbenta ng mga gamit na hindi mo na ginagamit. Ang pagkilos ng may intensyon ang nagpapatunay na ikaw ang driver. Kapag ikaw ang gumagawa ng plano at hindi ka lang umaasa sa kumpanya o sa kapalaran, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong yaman. Ang bawat piso na papasok at lalabas sa iyong bulsa ay dapat dumaan sa iyong desisyon, hindi dahil sa wala lang o napasubo lang. Bilang pagtatapos sa aral na ito, tandaan natin na walang taong yumaman habang nananatiling biktima. Ang pagyaman ay nangangailangan ng lakas ng loob na sabihing I am responsible for my wealth and I am responsible for my poverty. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, mawawala ang takot mo sa krisis dahil alam mong may kakayahan kang mag-adjust at humanap ng bagong daan. Ang modernong Pilipino ay hindi na dapat umaasa sa bahala na mindset o sa swerte sa sugal. Ang tunay na swerte ay nangyayari kapag ang preparation ay nagtagpo sa opportunity at ang preparation na iyon ay nagsisimula sa paghawak mo ng mahigpit sa manibela ng iyong buhay. Kaya simula ngayong araw, bitawan mo na ang pagiging pasahero. Mag-drive ka patungo sa financial freedom na matagal mo ng pangarap dahil ikaw, at ikaw lang, ang may hawak ng susi ng iyong tagumpay. Aral number 3. Ang larong pera. Upang manalo dapat, hindi para huwag matalo. Sa ikatlong aral na ito, pag-uusapan natin ang strategy mo sa laro ng pera. Alam nyo ba na sa sports may dalawang klase ng team? Yung team na lumalaro para manalo at yung team na lumalaro lang para hindi matalo? Ang mga taong may millionaire mind ay lumalaro para manalo. Ang ibig sabihin ay ang goal nila ay abundance o yung sobra-sobrang kayamanan. Sa kabilang banda, ang mga taong hirap sa pera ay lumalaro lang para huwag matalo, kung saan ang tanging goal nila ay security o yung sapat lang na pambayad ng bills at pangkain sa araw-araw. Kung ang mindset mo ay sana makaraos lang ngayong buwan, iyon lang talaga ang makukuha mo. Ang universe o ang pagkakataon ay magbibigay lang sa iyo base sa kung ano ang hinihiling mo at kung ang hinihiling mo ay survival lang, huwag kang magtaka kung bakit laging saktuhan lang ang dumadating sa iyo. Maraming Pilipino ang biktima ng comfort zone pagdating sa pananalapi. Dahil sa takot na mawalan ng pera, mas pinipili nating itago na lang ito sa ilalim ng kama o sa isang regular savings account na may interest na halos 0.01%. Ang tawag dito ay playing not to lose. Takot tayong mag-invest sa stocks, sa negosyo o sa lupa dahil iniisip natin na baka malugi tayo. Pero ang hindi natin napapansin habang itinatago natin ang pera sa takot na mabawasan, unti-unti itong kinakain ng inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang resulta, hindi ka nga natalo sa sugal ng investment, pero talo ka naman sa laban ng pag-unlad dahil ang value ng pera mo ay paliit ng paliit habang tumatagal. Ang mga mayayaman ay handang kumuha ng calculated risks dahil ang layunin nila ay palaguin ang kanilang yaman.
hindi lang basta i-preserve ito. Para sa ating specific actionable guide, kailangan mong baguhin ang iyong financial target. Imbes na isulat mo sa iyong goal na gusto kong mabayaran lahat ng utang ko, palitan mo ito ng gusto kong magkaroon ng net worth na 5 million pesos. Bakit? Dahil kapag ang focus mo ay utang, ang laging papasok sa isip mo ay kakulangan at problema. Pero kapag ang focus mo ay wealth creation, ang utak mo ay magsisimulang maghanap ng mga paraan kung paano mag-invest at magpalago ng pera. Maglaan ka ng maliit na bahagi ng iyong income, kahit 500 o 1,000 pesos muna para sa isang investment fund. Ang tawag dito ay ang iyong financial freedom account. Ang perang ito ay hindi pwedeng galawin para sa emergency o pambili ng gamit. Ito ay gagamitin lamang para itanim at palaguin hanggang sa ito na ang magtrabaho para sa iyo. Sa praktikal na paraan, simulan mong pag-aralan ang mga investment vehicles na available sa atin dito sa Pilipinas, gaya ng Pag-ibig MP2 o mga low-cost index funds. Huwag mong sabihing wala pa akong alam dyan dahil sa panahon ngayon, ang impormasyon ay libre na sa internet. Ang paglalaro para manalo ay nangangailangan ng education. Kung natatakot kang mag-invest, ang gamot doon ay kaalaman. Magbasa ka ng isang page ng financial blog o manood ng tutorial video araw-araw tungkol sa kung paano gumagana ang compound interest. Kapag naiintindihan mo na ang laro, hindi ka na matatakot na tumaya. Tandaan mo na ang mga mayayaman ay hindi naging mayaman sa pag-iipon lang. Naging mayaman sila dahil ginamit nila ang kanilang ipon para bumili ng mga assets na nagbibigay sa kanila ng passive income. Bilang pagtatapos, hamunin mo ang iyong sarili na lumabas sa pagiging safe. Ang mediocrity o yung pagiging sakto lang ay hindi ang plano ng Diyos para sa iyo, mga ka-daily. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na freedom para matulungan ang pamilya mo at makapag-travel nang hindi tinitignan ang presyo sa menu, kailangan mong baguhin ang iyong intention. Aim for the stars para kung sakaling sumablay ka man, tatama ka pa rin sa buwan. Huwag kang makontento sa survival dahil ang buhay ay mas masarap kapag ikaw ay nasa abundance. Kapag ang intention mo ay maging mayaman para makatulong sa iba, ang buong mundo ay gagawa ng paraan para suportahan ang iyong layunin. Kaya simula ngayon, huwag ka lang basta umiwas sa talo, lumaro ka para manalo sa larangan ng pera. Aral number 4. Hangaan ng mayayaman, huwag kainggitan. Sa aral na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas maging hadlang sa ating pag-unlad. Ang ating emosyon tuwing nakakakita tayo ng mga taong mas nakakaangat sa buhay. Ayon kay T. Harv Eker, hindi ka maaring maging isang bagay na kinasusuklaman mo. Marami sa atin ang may ganitong habit na kapag nakita nating naglabas ng bagong sasakyan ng ating kapitbahay o kaya ay nakapag-travel abroad ang isang kakilala, ang unang pumapasok sa isip natin ay negatibong komento. Sasabihin nating, siguro ay galing sa masama ang pera niyan o kaya naman ay yabang naman yan, puro porma lang. Ang hindi natin nare-realize, kapag nilalait natin ang mga mayayaman, nagpapadala tayo ng signal sa ating utak na ang pagiging mayaman ay masama. Dahil ang utak mo ay gustong protektahan ka, gagawa ito ng paraan para hindi ka yumaman dahil ayaw niyang maging masamang tao ka rin sa tingin ng iba. Dito sa Pilipinas, laganap ang tinatawag nating crab mentality, kung saan hinihila natin pababa ang sinumang nagsisimulang umangat. Kapag may nakita tayong asenso, imbes na magtanong kung paano nila ginawa iyon para matuto tayo, mas pinipili nating hanapan sila ng butas o mali. Ito ay isang scarcity mindset o yung kaisipan na ang swerte ay limitado lang at kapag napunta sa iba, ay mawawalan na tayo. Ang totoo, ang mundo ay puno ng abundance at ang tagumpay ng ibang tao ay hindi nangangahulugan ng iyong pagkatalo. Sa katunayan, ang mga mayayaman ay dapat nating ituring na mga inspirasyon at ebidensya
na posible rin nating makuha ang ganong klaseng buhay. Kung nagawa nila, ibig sabihin ay may pattern silang sinunod na pwede nating kopyahin at i-apply sa ating sariling diskarte. Para sa ating specific actionable guide, kailangan mong i-practice ang tinatawag na blessing the wealthy. Sa susunod na makakita ka ng isang tao na naka-sports car o nakatira sa isang mansion o kahit yung mga successful entrepreneurs sa social media, huminto ka sandali at bigyan mo sila ng silent blessing. Sabihin mo sa isip mo, I bless that person and I bless that wealth. Mukhang simple o nakakailang sa simula pero ang ginagawa nito ay nire-reprogram ang iyong subconscious mind na ang yaman ay isang mabuting bagay at dapat itong hangaan. Kapag natutunan mong ikatuwa ang tagumpay ng iba, binubuksan mo ang pinto para ang tagumpay ay pumasok din sa iyong sariling buhay. Ang paghanga ay isang high vibration emotion na nakaka-attract ng mga positibong oportunidad para sa iyo. Kubo. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, subukan mong mag-reach out o mag-aral mula sa mga taong mas matagumpay sa iyo. Imbes na iwasan sila dahil sa hiya o insecurity, humanap ka ng paraan na mapalapit sa kanilang circle. Mag-subscribe ka sa mga YouTube channel ng mga Pinoy billionaires o read their biographies para maintindihan mo ang hirap at sakripisyo na pinagdaanan nila bago sila narating ang kinalalagyan nila ngayon. Kapag nalaman mo ang kanilang kwento, maiisip mo na sila ay mga normal na tao lang din na may malalaking pangarap at matinding disiplina. Ang pagiging malapit sa mga taong level 10, ang mindset ay magpapataas din ng iyong sariling level dahil ang kanilang gawi at paraan ng pag-iisip ay nakakahawa. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang inggit ay lason na pumapatay sa iyong sariling potensyal. Wala pang tao na yumaman sa pamamagitan ng paghila sa iba pababa. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa isang pusong marunong magpasalamat at humanga sa kagandahan ng buhay, maging sa buhay man iyon ng iba. Sa susunod na makakita ka ng post ng isang ka-daily na nagtagumpay sa kanilang business o nakabili ng sariling bahay, maging una ka sa pag-congratulate sa kanila ng buong puso. Ang pagiging supportive sa tagumpay ng iba ay pagpapatunay na naniniwala ka na darating din ang oras mo. Kaya simula ngayon, gawin nating habit ang paghanga at pag-aaral sa mga mayayaman dahil sila ang magsisilbing mapanatin patungo sa ating sariling rurok ng tagumpay. Aral number 5. Ang halaga mo ay depende sa value na binibigay mo. Sa panlimang aral na ito, pag-uusapan natin ang isang katotohanan na masakit pakinggan para sa iba, pero ito ang susi sa tunay na pagyaman. Ang iyong kita o ang sahod mo ay direktang konektado sa value o halaga na ibinibigay mo sa market. Maraming tao ang nagrereklamo kung bakit maliit ang kanilang kita kahit na 10 years na sila sa kanilang trabaho. Ang tanong dito ay hindi kung gaano ka nakatagal sa kumpanya, kundi kung gaano kalaki ang problemang nareresolba mo para sa ibang tao. Ang mga mayayaman ay binabayaran dahil sa solusyon na dala nila, habang ang mga hirap sa pera ay madalas na umaasa lang sa kanilang oras na ibinibigay. Kung ang ginagawa mo ay kaya ring gawin ng kahit sino ng walang espesyal na training, huwag kang magtaka kung bakit ang sahod mo ay madali ring palitan o laging nasa minimum level lang. Dito sa ating bansa, maraming kababayan natin ang nakadepende sa hard work o yung pisikal na pagtatrabaho ng matagal. Pero kailangan nating maintindihan na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa working hard, kundi tungkol sa working smart at providing massive value. Isipin mo ito. Ang isang utility worker at isang specialized surgeon ay parehong nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw. Pareho silang napapagod at nagsasakripisyo. Pero bakit mas malaki ang kita ng surgeon? Ito ay dahil ang skill ng surgeon ay mas mahirap mahanap at mas malaki ang value ng problemang nire-resolba niya. Buhay ng tao ang nakataya. Kung gusto mong tumaas ang income mo, kailangan mong itaas ang level ng iyong skills para maging mas valuable ka sa iyong kumpanya o sa iyong mga customer.
Ang specific actionable guide para dito ay ang pag-audit sa iyong sariling skills. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang alam ko na hindi alam ng marami? O paano ko mapapabilis o mapapadali ang buhay ng mga tao sa paligid ko? Kung wala kang maisagot, ito na ang sign para mag-invest ka sa iyong sarili. Mag-aral ka ng isang high-income skill ngayong taon. Ito yung mga skills na in demand sa modernong panahon, gaya ng digital marketing, sales, web design, o specialized technical crafts. Ang education ay hindi natatapos sa graduation. Ang pag-aaral ay dapat maging lifelong habit. Sa bawat bagong skill na natututunan mo, nadadagdagan ang value mo, at kasunod nito ay ang pagtaas ng iyong kakayahang humingi ng mas mataas na bayad o presyo. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, tignan mo ang mga problema sa iyong paligid. Ang bawat negosyo ay nagsimula sa isang problema na kailangang solusyonan. Kung ikaw ay empleyado, huwag kang maging robot na sumusunod lang sa utos. Magmungkahi ka ng paraan kung paano makakasave ng pera ang kumpanya o kung paano mapapataas ang sales nila. Kapag naging problem solver ka imbes na problem maker or problem complainer, ikaw ay magiging indispensable. Para naman sa mga may small business, isipin nyo kung paano nyo mas mapaglilingkuran ang mas maraming tao. Imbes na sa barangay mo lang ibenta ang produkto mo, paano mo ito dadalhin sa buong Pilipinas gamit ang social media? Remember, the more people you help, the more money you make. Bilang huling point, tandaan mo na ang think big mindset ay kailangan dito. Kung ang mindset mo ay makatulong lang sa 10 tao, maliit lang ang babalik sa iyo. Pero kung gagawa ka ng paraan para ang serbisyo mo ay makaabot sa libu-libong tao, ang yaman ay kusa ng darating. Huwag kang matakot na maghangad ng malaki dahil ang kapasidad mong kumita ay nakadepende sa lawak ng iyong nararating. Ang modernong mundo ay nagbibigay sa atin ng tools gaya ng internet para ma-scale ang ating value. Gamitin mo ito para ipakita sa mundo kung ano ang kaya mong ibigay. Kaya mga ka-daily, simulan mo ng hasain ang iyong galing at dagdagan ang iyong value dahil doon magsisimulang dumaloy ang yaman na hindi mo na kailangang habulin. Aral number 6. Maging mas malakas ka kaysa sa iyong mga problema. Sa pang-anim na aral na ito, haharapin natin ang isang katotohanan na madalas nating iwasan. Ang buhay ay punong-puno ng problema. Ayon kay T. Harv Eker, ang sikreto ng tagumpay ay hindi ang pagtakas o pag-iwas sa mga pagsubok, kundi ang pagpapalaki sa iyong sarili hanggang sa maging mas malaki ka kaysa sa anumang problemang dumarating sa iyo. Ang mga taong hirap sa pera ay madalas na nagpapatalo sa mga hamon. Kapag may dumating na level 5 na problema at ang kanilang kapasidad ay nasa level 2 lang, pakiramdam nila ay katapusan na ng mundo. Pero ang mga mayayaman, kapag nakatagpo ng level 5 na problema, sinisiguro nila na ang kanilang mindset at kakayahan ay nasa level 10. Ang problema ay hindi nagbabago ang laki. Ang nagbabago ay ang level ng taong humaharap dito. Dito sa Pilipinas, madalas nating marinig ang linyang, "Ang hirap naman nito" o kaya ay "Hindi ko na kaya." Kapag may biglang krisis gaya ng pagkasira ng gamit sa bahay o pagtaas ng upa, marami sa atin ang nawawalan agad ng pag-asa. Ito ay dahil ang focus natin ay nasa laki ng problema imbes na sa ating kakayahan na maghanap ng solusyon. Isipin mo na lang na ang problema ay parang isang harang sa kalsada. Kung ikaw ay nakasakay sa isang maliit na bike, malaking sagabal ito. Pero kung ikaw ay nasa isang dambuhalang truck, parang wala lang ang harang na iyan dahil mas malaki ka kaysa sa kalsada mismo. Ganito dapat ang mindset ng bawat ka-daily. Hindi tayo dapat magdasal para sa mas kaunting problema, kundi magdasal tayo para sa mas malaking kakayahan. Ang ating specific actionable guide para sa aral na ito ay ang paggawa ng growth plan. Sa susunod na makaranas ka ng stress dahil sa pera o sa trabaho, huwag kang hihinto. Sa halip, isulat mo ang problema sa gitna ng papel at paligiran mo ito ng 10 posibleng solusyon
kahit gaano pa ito kasimple o kahirap. Ang layunin dito ay sanayin ng iyong utak na maging solution-oriented sa halip na problem-oriented. Tuwing naramramdaman mo na nahihirapan ka, sabihin mo sa sarili mo, maliit lang itong problema na ito, kailangan ko lang mag-level up para malampasan ito. Ang pagiging master ng iyong emotion at isipan sa gitna ng bagyo ang magdidikta kung gaano kalaki ang kayamanan na kaya mong hawakan sa hinaharap. Sa praktikal na paraan, kailangan nating i-invest ang ating oras sa self-development. Kung ang problema mo ay hindi ka marunong mag-budget, ang solusyon ay hindi ang umiyak, kundi ang mag-aral ng financial management. Kung ang problema mo ay maliit ang kita ng business mo, mag-aral ka ng sales at marketing. Ang bawat skill na natututunan mo ay nagdaragdag sa iyong size bilang isang tao. Huwag mong hayaan na lumipas ang isang araw na wala kang bagong natututunan. Tandaan mo na ang capacity mo na kumita ng pera ay direktang nakadepende sa capacity mo na mag-handle ng responsibilidad at pressure. Kung kaya mong i-handle ang pressure ng 1,000 pesos, bibigyan ka ng 1,000 pesos. Pero kung gusto mo ng millions, kailangan mong maging tao na hindi natitinag ng million-dollar problems. Bilang huling punto, tandaan na ang mga matatagumpay na tao ay hindi pinanganak na walang problema. Sila ay naging matagumpay dahil hindi nila hinayaang maging mas maliit ang kanilang pangarap kaysa sa kanilang mga takot. Sa ating paglalakbay bilang mga ka-daily, asahan nating darating ang mga pagsubok na susukat sa ating tatag. Ang modernong diskarte ay ang pagyakap sa mga hamong ito bilang training ground. Isipin mo na ang bawat problema ay isang workout para sa iyong millionaire mind muscles. Habang nagiging mas malakas ka, mapapansin mo na ang mga bagay na dati ay nagpapaiyak sa iyo ay nagiging madali na lang ngayon. Maging malaki ka, maging matatag, at laging tandaan na ang tagumpay ay para sa mga taong hindi sumusuko sa gitna ng hamon. Number 7. Bayaran ang sarili base sa resulta, hindi sa oras. Sa ikapitong aral na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking sikreto kung paano mabilis na yumayaman ang mga milyonaryo. Ang mga taong may millionaire mind ay mas gustong mabayaran base sa resulta na kanilang nagagawa, habang ang mga taong hirap sa pera ay mas gustong mabayaran base sa oras na kanilang iginugol. Marami sa atin ang pinalaki sa paniniwala na ang tanging paraan para kumita ay ang magkaroon ng stable na trabaho at maghintay ng monthly salary. Walang masama sa pagkakaroon ng sahod, pero kailangan nating maintindihan na ang oras ay isang limited resource. Meron lang tayong 24 hours sa isang araw. Kung ang kita mo ay nakadepende sa oras, ibig sabihin ay may ceiling or limitation ng yaman na pwede mong makuha dahil hindi mo naman pwedeng dagdagan ang oras sa isang araw. Dito sa Pilipinas, sanay tayo sa security ng isang regular na sweldo. Takot tayo sa commission-based na trabaho o sa pagtatayo ng sariling negosyo dahil walang kasiguraduhan kung magkano ang kikitain natin sa katapusan ng buwan. Pero ang totoo, ang security na ito ay madalas na nagiging trap na pumipigil sa atin para makuha ang tunay nating halaga. Kapag binabayaran ka base sa oras, ang kumpanya ang nagtatakda kung magkano lang ang worth mo. Pero kapag binabayaran ka base sa resulta, ikaw ang may hawak ng susi. Kung mas mabilis mong natatapos ang trabaho o kung mas malaki ang naibibigay mong profit sa isang client, dapat ay mas malaki rin ang iyong kita. Ang mga mayayaman ay mas gustong kumuha ng risk sa kanilang sariling galing kaysa umasa sa isang fixed amount na hindi naman tumataas kahit gaano pa sila kagaling. Ang ating specific actionable guide para dito ay ang unti-unting paglipat sa isang performance-based income model. Kung ikaw ay empleyado ngayon, hindi ko sinasabing mag-resign ka agad. Ang gawin mo ay maghanap ng paraan para makakuha ng incentives o commissions sa loob ng iyong trabaho. Halimbawa, kung nasa sales ka, galingan mo lalo dahil ang bawat benta ay may katumbas na ekstrang kita. Kung wala namang ganitong system sa trabaho mo, simulan mong gamitin ang iyong bakanteng oras para sa isang side hustle kung saan ang kita mo ay nakabase
sa sipag mo. Pwedeng maging freelance writer, virtual assistant, o magbenta ng produkto online. Ang mahalaga ay maranasan mo kung paano kumita ng pera na hindi nakadepende sa kung ilang oras ka nakaupo sa harap ng computer, kundi sa kung anong output ang naibigay mo. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, kailangan nating matutunang mag-negotiate. Sa susunod na kukuha ka ng project o bagong trabaho, imbes na tanungin lang kung magkano ang basic pay, itanong mo rin kung may bonuses ba kapag nalampasan mo ang target. Ang paghingi ng share sa profit or commission ay nagpapakita na tiwala ka sa iyong kakayahan. Sa mga negosyante naman, huwag kayong maningil base sa kung ilang oras nyo ginawa ang isang service. Maningil kayo base sa value ng resulta na nakuha ng customer nyo. Kung ang ginawa mo ay nakatipid sa kanila ng 100,000 pesos, hindi mahalaga kung ginawa mo lang iyon sa loob ng 1 hour. Ang binabayaran nila ay ang expertise mo at ang resultang nakuha nila, hindi ang bawat minuto ng buhay mo. Bilang huling punto, tandaan natin na ang tunay na financial freedom ay nangyayari kapag ang income mo ay hindi na nakatali sa iyong presensya. Kapag ang focus mo ay resulta, mas mabilis mong mahahanap ang mga paraan para i-automate ang iyong trabaho o kumuha ng ibang tao para gawin ang mga task na hindi mo na kailangang tutukan. Ang modernong diskarte sa pagyaman ay ang pag-maximize ng output habang minimi-minimize ang input ng oras. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa isang fixed salary na sapat lang pambayad ng bills. Magtiwala ka sa iyong skills at lakasan ng loob na sumubok sa mga opportunities kung saan ang ceiling ng income mo ay nakadepende sa kung gaano ka kagaling mag-deliver ng resulta. Kaya mga ka-daily, simulan mo nang itaya ang iyong sarili sa sarili mong galing dahil doon mo matatagpuan ang yaman na walang limitation. Aral number 8. Ang JARS system mang pag-handle ng pera. Sa ikawalong aral na ito, ituturo ko sa inyo ang isa sa pinaka-importanting habit na dapat nating matutunan. Ang tamang pag-handle ng pera. Maraming Pilipino ang nagsasabi na, saka na ako magbabudget kapag malaki na ang sahod ko. Pero ayon kay T. Harv Eker, ang habit ng pag-manage ng iyong pera ay mas mahalaga kaysa sa dami ng perang hawak mo. Kung hindi mo kayang i-manage ang 100 pesos, hindi mo rin kayang i-manage ang 1 million pesos. Ang totoo, hindi ka bibigyan ng universe ng mas malaking halaga hanggang hindi mo napatutunayan na marunong kang mag-alaga sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi tungkol sa kung gaano kalaki ang naitatabi mo at kung paano mo ito pinapatakbo. Dito sa ating bansa, madalas tayong maging biktima ng one-day millionaire mindset. Kapag dumating ang sweldo o ang bonus, ang unang iniisip natin ay kung ano ang pwedeng bilhin o saan pwedeng kumain sa labas. Nakakalimutan natin na ang pera ay parang binhi. Kung kakainin mo lahat ng binhi mo ngayon, wala ka nang itatanim para sa kinabukasan. Ang mga taong may millionaire mind ay may sistema. Hindi sila umaasa sa memorya lang o sa kung ano ang matitira sa pitaka sa dulo ng kinsenas. Ginigising nila ang kanilang disiplina sa pamamagitan ng paghahati-hati ng kanilang kita sa iba't ibang kategorya para masigurado na ang bawat piso ay may sinusunod na misyon. Ang ating specific actionable guide para dito ay ang tinatawag na JAR system o ang 6 envelopes method. Sa bawat kita na matatanggap mo, hatiin mo ito sa 6 na bahagi. Ang unang jar ay ang necessities o 50% para sa iyong mga bills, pagkain, at upa. Ang pangalawa ay ang financial freedom account o 10%. Ito ang iyong golden goose na gagamitin lang para sa investments at hinding-hindi mo gagastusin. Ang pangatlo ay ang long-term savings for spending o 10% para sa mga malalaking bibilhin sa hinaharap gaya ng bagong phone o pampagawa ng bahay. Ang pang-apat ay ang education o 10% para sa mga libro o seminars dahil ang investment sa sarili ang may pinakamataas na return.
Ang panlima ay ang play o 10%. Importante ito para panggastos sa luho at pag-enjoy sa buhay para hindi ka ma-burnout. At ang huli ay ang give o 10% para sa pagtulong sa kapwa o sa simbahan. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, hindi mo kailangang bumili ng totoong garapon sa simula. Pwede kang gumamit ng 6 na digital banks, e-wallets, o kahit lumang sobre na may label. Ang mahalaga ay ang consistency. Kung sa tingin mo ay masyadong mabigat ang 10%, dahil maliit pa ang sahod mo, simulan mo kahit sa 1% o kahit 10 pesos bawat jar. Ang layunin dito ay sanayin ang iyong utak na may sistema ka. Kapag naging habit mo na ang pag-dividing ng iyong pera, mapapansin mo na mas nagiging kampante ka dahil alam mong may nakalaan para sa iyong needs, para sa iyong future, at pati na rin para sa iyong happiness. Hindi ka nakakabahan tuwing sasapit ang bayaran dahil kontrolado mo ang daloy ng iyong finances. Bilang huling punto, tandaan natin na ang freedom ay nagsisimula sa disiplina. Ang jar system ay hindi para limitahan ang iyong buhay, kundi para bigyan ka ng kalayaan na gumastos nang walang guilt dahil alam mong may nakatabi ka para sa iyong kinabukasan. Ang modernong Pilipino ay dapat maging matalino sa pag-handle ng bawat sentimo. Huwag mong hayaan na ang pera ang mag-drive sa iyo. Ikaw ang dapat mag-utos sa pera kung saan ito pupunta. Sa pamamagitan ng sistemang ito, unti-unti mong mapapalaki ang iyong financial freedom account hanggang sa dumating ang araw na ang interest na lang ng perang ito ang bumubuhay sa iyo. Kaya mga ka-daily, simulan na ang pag-label ng inyong mga jars at simulan ang paglalakbay patungo sa isang maayos at masaganang buhay. Aral number 9. Focus sa net worth, hindi lang sa sweldo. Sa ikasiyam na aral na ito, itatama natin ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng karaniwang tao pagdating sa pagsukat ng tagumpay. Ang tunay na sukatan ng yaman ay hindi ang laki ng iyong sahod o income, kundi ang iyong net worth. Maraming tao ang bilib na bilib kapag narinig na ang isang tao ay kumikita ng 100,000 pesos bawat buwan. Pero ang tanong ay ito, magkano ang natitira sa kanya pagkatapos ng lahat ng gastos at utang? Ang net worth ay ang kabuuang halaga ng lahat ng pag-aari mo gaya ng cash, investments, lupa o negosyo, minus o ibabawas ang lahat ng iyong utang gaya ng credit card bills o loans. Ang sweldo ay bahagi lamang ng equation, pero hindi ito ang kabuuan. Maaari kang magkaroon ng malaking sweldo pero zero ang net worth mo dahil lahat ng kinikita mo ay pambayad lang sa lifestyle na hindi mo naman afford. Dito sa Pilipinas, madalas tayong madala sa show-off culture. Kapag tumaas ang sweldo, biglang maglalabas ng bagong model ng sasakyan o kaya ay kukuha ng pinakamahal na postpaid plan para sa latest na smartphone. Ang tawag dito ay lifestyle inflation. Akala natin ay yumayaman tayo dahil mas marami tayong nabibili, pero ang totoo ay mas lalo tayong nababaon sa pagtatrabaho para lang ma-maintain ang mga bagay na ito. Ang mga mayayaman ay hindi tumitingin sa kung gaano kalaki ang payslip nila. Tinitignan nila kung gaano lumalago ang kanilang mga assets. Sa mundo ng mga milyonaryo, ang usapan ay tungkol sa net worth dahil ito ang nagpapakita kung gaano kakatagal mabubuhay nang hindi na kailangang magtrabaho. Ang ating specific actionable guide para sa aral na ito ay ang paggawa ng iyong personal net worth statement. Kumuha ka ng papel at hatiin mo ito sa 2 column. Sa kaliwa, isulat mo ang assets. Ito yung mga bagay na nagpapasok ng pera sa bulsa mo o pwedeng i-convert sa cash gaya ng savings, investment sa stocks o MP2, halaga ng iyong gamit na pwedeng ibenta, at value ng iyong business. Sa kanan, isulat mo ang liabilities. Ito ang lahat ng utang mo, utang sa Bombay, utang sa credit card o balancing utang sa motor. Ibawas ang total ng liabilities sa total ng assets. Ang numerong lalabas ay ang iyong kasalukuyang net worth. Huwag kang malungkot kung negative o maliit pa ito sa simula.
Ang mahalaga ay alam mo na ang starting point mo para masimulan mo ng palakihin ito. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, kailangan mong mag-focus sa 4 na pillars ng net worth: income, savings, investments at simplification. Ang income ay ang pagtaas ng perang pumapasok. Ang savings ay ang pagtatabi ng bahagi ng income na iyon. Ang investments ay ang pagpapalago sa itinabi mong pera. At ang pinaka-importante na madalas makalimutan ay ang simplification. Ito ay ang paggawa ng malayong desisyon na mamuhay ng simple para mas marami kang mailaan sa investments. Sa modernong panahon, hindi na cool ang maraming utang para lang magmukhang mayaman. Ang tunay na flex ay ang pagkakaroon ng peace of mind dahil alam mong lumalaki ang iyong net worth bawat taon, kahit na simple lang ang suot mong damit o gamit mong sasakyan. Bilang huling punto, tandaan natin na kung saan nakatutok ang iyong atensyon, doon dadaloy ang iyong energy at doon ka makakakita ng resulta. Kung ang focus mo lang ay ang susunod na sweldo, doon ka lang hihinto. Pero kung ang focus mo ay ang pagbuo ng net worth, magiging mas mapili ka sa kung saan mo gagastusin ang iyong bawat piso. Ang pagyaman ay isang marathon, hindi isang sprint. Hindi mahalaga kung gaano ka kabilis tumakbo kung sa maling direksyon ka naman papunta. Simulan mong i-track ang iyong net worth quarterly o tuwing 3 buwan. Kapag nakita mo na ang numerong ito ay unti-unting tumataas, mas gaganahan ka na mag-ipon at mag-invest. Kaya mga ka-daily, itigil na ang pagiging income-focused at simulan na ang pagiging net worth-focused para sa iyong long-term financial freedom. Aral number 10. Kumilos sa kabila ng takot. Action is the bridge. Narito na tayo sa pinakamahalagang aral sa lahat dahil ito ang magsisilbing tulay sa pagitan ng iyong pangarap at ng katotohanan. Ayon kay T. Harv Eker, ang pagkilos o action ay ang bridge sa pagitan ng iyong inner world, ang iyong isipan, at ng outer world, ang iyong resulta. Maraming tao ang mahilig magbasa ng mga libro, manood ng mga motivational videos, at umattend ng seminars, pero hanggang doon lang sila. Ang pagkakaiba ng mga taong nagtatagumpay sa mga taong hanggang pangarap lang ay ang lakas ng loob na gumalaw kahit na may kasamang takot. Hindi mo kailangang mawala ang takot bago ka kumilos. Ang kailangan mo ay matutunang kumilos sa kabila ng iyong pangamba. Kung maghihintay ka na maging perpekto ang lahat o mawala ang lahat ng kaba mo, baka abutin ka na ng forever at hindi mo pa rin nasisimulan ang iyong journey. Dito sa ating bansa, madalas tayong mapigilan ng tinatawag na analysis paralysis. Masyado nating iniisip ang sasabihin ng ibang tao, ang posibilidad na malugi, o ang takot na baka hindi natin kaya. Maraming kababayan natin ang may magagandang idea para sa business, o may balak mag-invest, pero nananatiling nakatambay lang sa planning stage. Ang problema, habang nag-iisip ka, lumilipas ang oras, at ang mga oportunidad ay napupunta sa iba na mas matapang na sumubok. Ang mga milyonaryo ay natatakot din naman, pero hindi nila hinahayaan na ang takot na yun ang mag-drive ng kanilang buhay. Alam nila na ang growth ay laging nasa labas ng kanilang comfort zone. Kung gusto mo ng buhay na hindi mo pa nararanasan, kailangan mong gawin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Ang ating specific actionable guide para sa huling aral na ito ay ang paggamit ng 5-second rule. Sa susunod na may maisip kang magandang idea o opportunity, tulad ng pag-apply sa mas magandang trabaho, pag-start ng small business, o pag-invest sa stocks, bilang ka ng 5, 4, 3, 2, 1 at kumilos ka agad. Huwag mong bigyan ng oras ang utak mo na mag-isip ng mga dahilan kung bakit hindi ito gagana. Ang bawat small action ay nakakabawas ng takot. Kung natatakot kang mag-invest ng malaki, simulan mo sa maliit na halaga muna. Ang mahalaga ay ang momentum. Kapag nasanay ka ng kumikilos kahit kinakabahan, nagiging mas matibay ang iyong loob
at unti-unting lumalawak ang iyong comfort zone hanggang sa wala nang makakapigil sa iyo. Sa practical na paraan para sa ating mga ka-daily, gumawa ka ng isang fear list ngayong araw. Ilista mo ang 3 bagay na matagal mo nang gustong gawin para sa iyong finances pero natatakot ka. Pagkatapos, isulat mo ang pinakamalalang pwedeng mangyari kung sakaling mag-fail ka. Madalas mong marirealize na ang worst case scenario ay hindi naman pala nakakamatay at madali lang gawan ng paraan. Sa tapat ng bawat takot, isulat mo ang unang step na kailangan mong gawin, yung pinakamaliit na step. Kung gusto mong mag-YouTube, ang first step ay hindi ang bumili ng camera, kundi ang isulat ang topic ng unang video mo. Gawin mo ang maliit na step na yon sa loob ng next 24 hours. Ang pagiging hands-on at practical ang tanging gamot sa pag-aalinlangan. Bilang pagtatapos ng ating series, tandaan mo na ang kaalaman ay potential power lang. Magiging tunay na power lang ito kapag ginamit mo na. Ang secret of the millionaire mind ay hindi lang tungkol sa pag-iisip, kundi tungkol sa paggawa. Ang modernong Pilipino ay hindi lang basta masipag, siya rin ay matapang na humaharap sa bago at hindi sigurado. Huwag mong hayaan na ang video na ito ay maging isa na namang napanood ko lang na content. Gawin mo itong turning point ng buhay mo. Ang yaman na hinahangad mo ay naghihintay lang sa kabilang panig ng iyong takot. Kaya mga ka-daily, huminga ng malalim, magtiwala sa iyong kakayahan, at ihakbang na ang unang paa patungo sa iyong tagumpay. Mga ka-daily, ang paglalakbay patungo sa yaman ay hindi nagsisimula sa kapal ng iyong pitaka, kundi sa tibay ng iyong mindset. Ngayong natutunan na natin ang 10 aral mula sa Secrets of the Millionaire Mind, malinaw na ang iyong financial blueprint ang magdidikta ng iyong tadhana. Mula sa paghawak ng manibela ng iyong buhay hanggang sa pagkilos sa kabila ng takot, bawat desisyon mo ay dapat may layuning lumago. Huwag mong hayaan na maging impormasyon lang ito. Gawin itong pundasyon ng iyong bagong gawi. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong bitbitin ay ito. Ang tunay na yaman ay resulta ng iyong pagkatao at ng value na ibinibigay mo sa mundo. Bilang mga ka-daily, tungkulin nating iangat ang ating antas ng pag-iisip para guminhawa ang ating kinabukasan. Tandaan, ang pagkilos ang tulay sa iyong tagumpay. Kaya simulan mo na ngayon dahil deserve mo ang maging financially free. Maraming salamat sa panonood. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.